Hello mga kabayan, mga ka-FW. Magandang araw sa inyong lahat. So for today's video po mga kabayan ay para po sa lahat ng mga Filipino na pauwing Pilipinas. OFW man or non-OFW, dito po tayo magrehistro sa balikpinas.ph sa lahat po ng Pilipino na uwing Pilipinas. So although meron na po tayong video na ginawa tungkol dito, pero marami pa rin nagtatanong ng mga OFW patungkol sa pag-fill up ng form na ito. So, tara! So, unang-una mga kabayan ay pumunta tayo sa Google or Google Chrome at i-search natin yung balikpinas.ph. So, yan po. Ayan, ito po yung una, balikpinas.ph. Click natin. So, ayan. Nandito na tayo sa kanilang website. Paalala, ang kawastuhan ng impormasyon at personal na data na pinunan mo sa pamamagitan ng portal na ito ay iyong tanging responsibilidad sa pamamagitan ng pagpatuloy ng magparehistro. Kumpirmahing naunawaan mo na ang impormasyong ibinigay sa form ng pagpaparehistro ay totoo, kumpleto at tama. Ang OSS ay hindi mananagot para sa anumang mga paghahabol, pinsala o pananagutan na nagmumula sa anumang mali o hindi tamang impormasyong ibinigay. So malinaw po dito na mga tamang information na po ang ating ilagay. So ilagay itong okay mga kabayan. So ayan, pag-click natin yung okay, ito yung lumabas. So the next step ay i-click natin tong register mga kabayan. So ayan. So nandito na po tayo sa kanilang form, COVID-19 Electronic Case Investigation Form. So registration form. Mayroon po ditong paalala. Basahin po natin yung paalala nila. Ang lahat ng impormasyong inyong ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong sertipiko mula sa kawanihan ng kwarantina. Magdudulot ng pagkaantala sa inyong paglalakbay o pag-uwi ang anumang maling impormasyong inyong isasaad. So malinaw po dito na tamang information lang po ay yung ating ilagay. At lahat ng nakapula at may markang asterisk ay kailangang sagutan. So, yan po. So lahat pong nakapula ay kailangan po nating i-fill up. So dito tayo sa data nila or sa form nila. So personal profile. So ilagay lang natin dito yung ating last name or yung apelyido natin. The next isa yung ating first name and yung ating middle name. So ayan mga kabayan, dito naman sa suffix ay kung kayo ay junior or senior or third. So kung wala ay wag na lang i-fill up yan or ina-iba. So dito naman tayo sa birth date. So ayan, lagay natin yung month, day at year. Tapos automatic na yung age natin nalagay dyan. So next natin ay yung sex. So lagay natin yung male. Tapos select civil status. Tayo ay married or single. So lagay natin single. So ayan nationality ay Filipino. PhilHealth number. So lagyan natin PhilHealth number. Kung wala pa kayong PhilHealth number ay pwede pong gamitin yung nanay, tatay or yung asawa. So karamihan po nagtatanong na wala silang PhilHealth number, pwede po yung mga asawa lagay nyo or yung nanay or yung tatay.
So next is passport number natin. Passport number. And home phone number. So lagay lang natin dito yung phone number sa ating asawa or sa ating nanay sa Pilipinas. Okay. Tapos ito din, cellphone number. So lagay ko dito, parehas lang. So next is occupation. So ano pong trabaho nyo dito? So lagay nyo dyan. So ayun o, nandito na tayo sa email or Gmail. So kailangan pong active yung inyong ilagay na Gmail. Tapos the next is name of contact person or relative. Lagay ko lang dito yung aking tatay. Yan. Kailangan po kompleto. Tapos ito, next, relationship with the person. So lagay natin yung father. So pwede po ilagay dito yung inyong asawa, kung meron kayong asawa, or nanay. So yung contact number of the person or relative, so lagay natin yung contact number nila. So yung ilagay ko dito is parehas lang sa kanina. Dahil ito po yung magamit talaga. Pagka nilang makontak, ito yung makontak nila sa Pilipinas. So address of next of kin, ayan, Alegria Kating Bienbol. Ito po yung address natin sa Pilipinas. So next na tayo. So residence details na tayo mga kabayan. So permanent address, house number or lot building. So lagay niyo dito yung house number ng inyong bahay or lot or building. So lagay ko lang dito yung aking address. Kasi probinsya po to eh. The next is street, subdivision or purok. So lagay ko natin dito yung purok natin. Or subdivision, kung nasa subdivision kayo. So the next step is region. Kung nasan kayo, kung anong region kayo. So tayo po ay nasa Region 7, Central Visayas. At province. So province of Bohol. And the next step ay municipality. So ilagay natin kung anong lungsod tayo. So ayan. At yung barangay natin, ayan, number 1 yung ating barangay. So next na tayo. Dito na tayo sa home destination address. So ayan nandito na tayo sa home destination address. This address will be used for your BOQ certificate and booking for Hatid Probinsya. So malinaw po dito na ito po yung kanilang guidelines para po mauwi tayo sa ating mga probinsya. So meron dito reminder o paalala, so basahin po natin to. So address na aking uuwian ay pareho sa nakasaad sa itaas na permanent address, ay check natin yung box na ito. Kung parehas lang sa ating resident address na ilagay sa itaas, yung ating home destination, ay check natin yung box. So ayan, check natin yung box. So wala tayong dapat i-fill up pa. So next naman tayo, history of travel abroad na tayo mga kabayan. So dito sa history of travel abroad, have you traveled outside the Philippines in the past 14 days?
ikaw ba ay nagbiyahe sa labas ng Pilipinas sa nakalipas na 14 na araw? So kung tayo po ay hindi nakaranas ng ganitong travel outside the country, no? So lagay lang natin dito country of port of exit. So sa ngayon, naintindihan niyo po mga kabayan, yung lagay natin dito is yung ngayon, hindi yung history ng travel. Kung wala po tayong history of travel abroad, di ba? For example, ako po ay hindi po ako nakapag-travel outside sa nakalipas ng 14 days o 14 na araw. So lagay ko lang dito yung ngayong pauwi ako sa country of port of exit. So, ilagay ko nito is Saudi Arabia. Ayan, Saudi Arabia. So city of port of exit. So Saudi Arabia pa rin. Or kung nandito kayo sa Dammam or Al-Khobar or Jubil or Riyadh. So lagay natin dito yung Al-Khobar kasi nandito tayo sa Al-Khobar. So yan. So the next, airport, port of arrival. So ayan o. Nandito na tayo sa airport or port of arrival. So lagay natin ito, NAIA. So NAIA Terminal 1. Ayan. So port of entry in the Philippines. So automatic na po yan, Pasay, Metro Manila. Okay. So next, airline or sea vessel number. Okay, sa airline or sea vessel, lagay natin na Philippine Airlines. Or anong eroplano yung sinakyan nyo? Saudi Airlines ba? Or Qatar Airlines? Or Etihad? So, Philippine Airlines lang ating ligay ito. So yun mga kabayan, no? Nandito na tayo sa flight number. So lagay po natin yung flight number ng ating eroplano. So PR. So ayan. So seat number or bid number. Kung meron po, ito po yung optional. Kung wala is wala po. Okay? Sa seat number po, optional po yan. Pwede pong, kung hindi natin alam, ay wag lang pong natin ilagay. So ayan, nandito na po tayo sa date of departure. So date of departure, tayo po ay July 5. Okay? So ito po yung date ng departure natin sa airport. So date of arrival in the Philippines, ilagay natin siguro 6, isang araw lang atin yung biyahe, di ba? So 6 pa yan. So as passenger or crew, so tayo po ay passenger. So the next naman tayo sa baba. Scroll natin. So type of passenger. So classification. So tayo po ay OFW mga kabayan. Kung kayo po ay non-OFW ay lagay nyo po dyan. So OFW po natin ilagay yung ating pinili sa type of passenger classification. So dito sa documentation type. So lagay natin dito documented. So occupation. So land-based po tayo dahil tayo po ay nasa hindi po tayo seaman or nasa barko or sa dagat. Tayo po ay land-based. So are you vacationing OFW? Kung kayo po ay pa-exit, ilagay nyo po dyan, no. So tayo ay vacation, yes lang po yung ating ilagay dyan. I-check. Okay? So dito tayo sa for non-OFW. Ito pong pag-fill up ng non-OFW kapag kayo ay non-OFW po. So kung kayo po ay OFW, ay wag na po natin itong i-fill up. Okay? So wag na po. Dahil di naman po yan nakapula. Para po to sa mga non-OFW lang po mga kabayan ha. Itong for non-OFW. So ayan. Dito na tayo sa ibaba. Sa employment details. So ayan. Employment details for OFW. OFW tayo. Lagyan natin ito. Employer name. Lagyan natin yung ating employer dito. Or yung company natin.
So, yan. So, occupation. So, yan. Place of work. Lagyan natin na Riyadh, Saudi Arabia. Tapos occupation, lagyan natin na restaurant. So, cellphone number, kung meron kayong cellphone number sa inyong employer. So, ayan. At yung office phone number nila, so hindi po natin yung office number nila ng ating company. So, lagay natin yung kanilang phone number. Okay. So, parang parehas lang siguro yan. So, next natin. Scroll natin. Address abroad for overseas Filipino workers and individuals with residence outside the Philippines. So, lagay natin dito dahil tayo po ay ito po yung address abroad kung saan tayo. So, lagay natin dito house number at building or building name. So, lagay natin dito hindi ko po alam yung ating building number dito or house number. So, lagay ko lang dito Al-Qusama, Azizia. Street number. So, ayan. So, next, city or municipality. So, kung kayo ay nasa Riyadh, Dammam, Jubail, or Jeddah or Medina, lagay natin dito Al-Khobar lang sa atin. Kung kayo nasa Al-Khobar, ayan. So, sa province, state, Al-Khobar lang din yung ating ilagay dito. So, ayan. So, country, ilagay natin Saudi Arabia. So, ayan. Okay. So, exposure history. Dito na tayo sa ibaba. Scroll lang natin. Exposure history. History of exposure to known, probable, and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms. So, OR if symptomatic 14 days before swabbing or specimen collection. So, lagay natin no lang dito. So, have you been in place with a known COVID-19 transmission 14 days before the onset of signs and symptoms? Nakapunta ka ba sa isang lugar na may kilalang kaso ng hawaan or sintomas sa COVID-19 sa nakalipas na 14 na araw? So, lagay natin no. Kasi hindi po tayo nakapunta dyan. So, dito tayo sa consultation and admission information. So, did you have previous COVID-19 related consultation? So, no lang natin ilagay ha. Kung kayo po ay nagiging patient na, so lagay niyo dyan kung anong name of facility where first consult was done. Okay. So, next tayo dyan. Was the case admitted in a health facility? So, no lang natin ha. So, next na tayo. Clinical information. So, in the past 30 days, did you experience any signs and symptoms? Sa nakalipas na 14 na araw, nakakaranas ka ba ng senyales o sintomas? So, ano lang natin ha. So, hindi po tayo nakakaranas dyan. So, dito naman sa comorbidities, no? So, kung kayo ay diabetes, check nyo dyan. So, wala po tayo dyan. So, scroll lang natin. Hindi natin lagyan yan. Yan. History of swab test. Have you ever tested positive using PCR test before? So, no lang natin. So, have you previous COVID-19 related consultation? So, no natin.
Kasi wala po tayong, hindi po tayo dyan. So, scroll natin sa ibaba. Disposition at time of deport. So, ayan. Ito po ay optional mga kabayan ha. So, kung kayo ay admitted in hospital or admitted in isolation or in home isolation or quarantine or discharged to home, so lagyan nyo po yan, check yung box. Kung wala po ay wag na pong lagyan natin. Wag na po yan pakialaman natin ha. So next, upload passport, bio page photo. So i-click lang natin yung ating choose file dito para po makapag-upload tayo ng photo, camera. So ayan. Yung photo po ng passport natin. So ayan po. Nakapag-upload na po tayo ng photo, passport, bio page. Okay. So next tayo, data privacy. So ayan. Basahin po natin to mga kabayan. Kung kayo po ay, yung tayo po ay meron pang free time. So under an oath, they post and say that ako ay nanunumpa at nagsasabi. Ayan. So, scroll lang natin at basahin natin. Tapos meron dito sa ibaba, I agree with above statements. Sumasang-ayon ako sa nakasaad sa itaas. Check lang natin yung box mga kabayan. So ayan. So yun mga kabayan, pagkatapos nyo pong i-check yung box ng I agree with above statement, sumasang-ayon ako sa nakasaad sa itaas, meron po sa ibaba, submit. Ayan, submit. So, pero before nyo i-submit mga kabayan, ay check nyo muna yung data nyo. Kung tama ba or meron pang kulang. Okay? Check muna nyo lahat ng data nyo bago nyo i-click yung submit. So pag na-check nyo nya, pag na-okay na yung mga data, tama na lahat, at okay na po, ay i-click tayo ng submit mga kabayan. So yun mga kabayan, pagkatapos po natin i-click yung submit kanina, no? Ito po yung lumabas. Tayo po ay success na sa ating registration dito sa ating balikpinas.ph, no? So ito na yung ating buong pangalan, yung ating data at yung ating QR code. So ang gawin nyo dito mga kabayan ay screenshot yung QR code nyo. Screenshot natin ito So ayan, at ayan na po, success na po tayo mga kabayan. So hanggang dito na po mga kabayan, sana po ay nakatulong ng video na to sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas. So hanggang dito lang po at maraming salamat. Good luck and God bless sa iyong mga biyahe. Have a safe trip mga kabayan. Thank you.